Sa bawat sulok ng Pilipinas, may mga baryo na tila nalimutan na ng panahon, tahimik, simple ang pamumuhay, at puno ng mga kwento na hindi mo basta-basta maririnig sa syudad. Isa sa mga baryong ito ay matatagpuan sa Iloilo, isang lugar na hindi lang kilala sa mga fiesta at masasarap na kakanin, kundi pati na rin sa isang alamat na paulit-ulit ng kinukwento ng matatanda tuwing gabi. Ang tungkol sa mga nilalang na lumilipad sa dilim, naghahanap ng biktimang inosente ang mga manananggal. Ako si Rico, isang freelance photographer na mahilig maglakbay sa mga liblib na lugar para kumuha ng mga larawan at dokumentaryo tungkol sa kultura ng mga probinsya. Pero nitong huli, nagbago ang takbo ng mga biyahe ko. Hindi na lang ito basta tungkol sa retrato o kwento ng mga tao, kundi tungkol na rin sa kung anong totoo at kung anong hindi. At ito ang simula ng isang lakbay na hindi ko kailanman inakala na mag-iwan sa akin ng takot na hindi ko pa naramdaman kahit kailan. Noong nakaraang buwan, may natanggap akong mensahe mula sa isang kakilala ko sa Iloilo. Isa raw siyang guro sa isang maliit na paaralan sa isang baryo sa bundok at humingi siya ng tulong. Hindi raw para sa eskwelahan, kundi para sa isang kakaibang bagay. May nangyayari rito, Rico. May mga batang nawawala, may mga hayop na natatagpuang walang laman ang loob. Gusto kong may makaalam. Ang pangalan ng baryo, Barangay Bantog. Sa unang tingin, parang pangkaraniwan lang ang lugar. Payapa, may mga ngiting sasalubong sayo, at amoy ng sariwang hangin ang bumabalot sa buong paligid. Pero sa ilalim ng katahimikang iyon, may mga matang nagmamatsyag. May mga kwento na pilit tinatago, pero ramdam mong totoo. Bantog to, iho, sabi ng isang matandang babae habang ako'y bumibili ng kape sa sari-sari store. Hindi to basta-basta. May bantay ang baryong lumilipad pag buwan ay bilog. Ang sabi-sabi, noong panahon pa ng mga Kastila, may isa raw babae sa baryo na pinagbintangang aswang. Nilitis siya sa gitna ng plaza, sinunog sa harap ng mga tao. Ngunit bago siya bawian ng buhay, isinusumpa niya raw ang lugar na ang kanyang lahi ay hindi mauubos at muling babalik tuwing gabi ng kabilugan ng buwan. Simula noon, taon-taon may nawawala. At laging gabi iyon ng buwan ng kabilugan. Habang mas lumalalim ang investigasyon ko, mas napapalapit ako sa katotohanan. Nakilala ko si Liza, isang dalagang taga-Bantog na matapang na lumapit sa akin. May nakita ako, Kuya Rico. Hindi ako nababaliw. Ang kwento niya, isang gabi raw, habang pauwi siya mula sa bahay ng pinsan niya, may nakita siyang aninong lumilipad. Wala itong kalahating katawan. Ang tunog ng pakpak nito ay parang halo ng hangin at buntong hininga. At mula noon, hindi na siya mapakali. Pakiramdam daw niya ay sinusundan siya. Pero ang pinaka-nakakakilabot ay nang ipakita niya sa akin ang isang larawan. Larawan ito ng isang babae, may maamong mukha, pero may kakaibang ningning ang mga mata. Ito yung nakita kong larawan sa lumang bowl ng lola ko. Tapos, Kuya Rico, ito rin yung mukha ng nilalang na nakita ko sa dilim. Habang isinusulat ko ang bawat detalye at kinukunan ng larawan ang bawat sulok ng baryo, may napapansin akong pagbabago sa paligid. Mas dumadalas ang mga katahimikang hindi natural. Minsan, ang mga aso ay tahimik kahit may kumakaluskos sa labas. May mga bata na hindi na lumalabas ng bahay paglampas 6:00. At ang mga matatanda parang may gustong sabihin pero pinipili na lang manahimik. Hanggang sa dumating ang gabi ng kabilugan ng buwan. Nakaupo ako sa veranda ng homestay ko, may hawak na kamera at naghihintay. Tahimik ang paligid. Wala ni isang kaluskos. Hanggang sa bigla kong marinig ang pagaspas ng pakpak mula sa itaas, hindi tulad ng sa ibon. Mabigat, malakas at hindi pangkaraniwan. Tumayo ako agad at sinubukang hanapin kung saan nanggagaling ang tunog pero bago pa ako makakilos, may aninong dumaan sa harapan ko. Mabilis. Parang hangin pero may hugis at may mata. Napatigil ako.
Nang tumingin ako ulit sa langit, may isang liwanag sa gitna ng mga ulap at unti-unting bumababa. Ano nga ba ang totoo sa likod ng alamat ng bantog? Totoo nga bang may manananggal sa baryong ito? O isa lang itong matagal ng kwento na nilulubid para takutin ang mga batang pasaway? Pero kung kwento lang ito, bakit hanggang ngayon may mga nawawala? Abangan ang susunod na bahagi ng lakbay, ibaryo ng bantog na manananggal sa Iloilo, dahil ang totoo, minsan, mas nakakatakot ang katotohanan kaysa sa katang isip. Nang gabing iyon, halos hindi ako nakatulog. Kahit nakasara ang mga bintana at pintuan ng kwarto ko, pakiramdam ko'y hindi ako nag-isa. Lalo pa nang bumalik sa isip ko ang mga mata ng aninong dumaan, mapula, malamig, at tila may galit. Pinilit kong isipin na baka guni-guni lang, dala ng pagod at takot. Pero habang tumatagal, mas nagiging malinaw sa akin na may mali talaga sa lugar na to. Kinabukasan, maaga akong bumaba para kumausap pa ng ibang residente. Ang mga bata, naglalaro sa gilid ng kalsada, pero napapansin kong mabilis silang tumitigil kapag may naririnig na tunog mula sa gubat. Tinuro nila sa akin ang direksyon ng isang matandang bahay, tirahan daw ni Lola Feliza, isa sa pinakamatandang tao sa baryo. Siya lang ang alam naming buhay pa na nakaabot sa huling pagkawala noong dekada 90, sabi ng isang batang babae. Pagdating ko sa bahay ni Lola Feliza, tinanggap niya ako agad. Payat na siya, maputi na ang buhok, at mahina na ang boses. Pero malinaw pa rin ang kanyang isipan. Hindi mo na mabubura ang takot sa baryong to, anya habang nakaupo kami sa duyan. Noong bata pa ako, may mga gabi na may naririnig kaming umiiyak sa ere pero walang tao sa paligid. May mga baboy at manok na natatagpuang parang sinipsip, walang sugat, pero wala na ring laman ang loob. Ikinuwento niya na may isang babae noon na ang pangalan ay Aling Lourdes. Tahimik at magalang ito, pero madalas daw mag-isa at may kakaibang dalaw. Ayon sa mga matatanda, napapansin nilang tuwing gabi ng kabilugan ng buwan, nawawala si Aling Lourdes. Isang araw, natagpuan siyang walang malay sa gitna ng palayan, may sugat sa likod, at may putol ang tiyan. Ilang araw matapos yon, nagsimula na ang sunod-sunod na pagkamatay ng mga hayop. At kasabay nito, nagsimula ang mga kwento tungkol sa manananggal sa bantog. Pero hindi siya ang huli, dagdag ni Lola Feliza. May mga sumunod pa at isa sa kanila, palagay ko, hindi umaalis sa baryo. Muling bumalik sa isip ko ang kwento ni Liza. Pinuntahan ko siya sa bahay nila para kumustahin. Hindi na siya tulad ng dati, halata ang pagod at puyat sa mukha niya. Parang may laging nakatingin sa akin, kuya, bulong niya. Wala naman akong nakikita, pero ramdam ko. Tuwing gabi, may kaluskos sa bubong namin. Akala ko pusa lang pero parang mas mabigat, mas mabangis. Pumayag siyang ipakita sa akin ang lumang bowl ng lola niya. Sa loob nito, may mga lumang larawan, sulat kamay na dasal, at isang kwaderno. Nakasulat dito ang mga araw at petsa ng mga insidente, pagkawala ng mga hayop, bigla ang pagkakasakit ng mga tao, at ilang pagkakataon na may nakikitang anino sa paligid. Sa dulo ng kwaderno, may nakasulat, ang dugo ay hindi basta nawawala. Bumabalik ito sa pinanggalingan. Habang binabasa ko yon, biglang may kumalabog sa labas ng bahay. Tumayo ako at sumilip pero wala akong nakita. Tahimik ang paligid, pero para bang may malamig na hangin na dumaan. Si Liza, biglang lumapit at hinawakan ang braso ko. Alam kong hindi mo to ayawan, kuya. Pero kung may masamamang mangyari sa akin, gusto kong may makaalam ng lahat. Dahil dito, mas naging determinado akong alamin ang totoo. Kinausap ko ang kapitan ng barangay, si Mang Renato. Tila ayaw niyang pag-usapan ang mga kwento ng manananggal. Panahon lang yan. Hindi totoo ang mga yan. Huwag mong guluhin ang mga tao, mariin niyang sabi. Pero sa kabila ng pagtatanggi niya, napansin kong may anting-anting siya sa lig, isang maliit na bote na may sinulid at bawang sa loob.
Hindi ko na lang tinanong pero alam kong may itinatago rin siya. Lumipas ang ilang araw at unti-unting lumalalim ang gabi. Mas nararamdaman ko ang tensyon sa baryo. Lahat ng tao ay maagang nagsasara ng bahay, parang may inaabangan. Ako naman mas naging mapagmatsyag. Tuwing gabi, naglalakad ako malapit sa gubat, nagbabaka sakaling makakuha ng ebidensya. Pero ang tanging kapalit nito ay katahimikang nakakabingi at mga aninong lumilitaw sa gilid ng mata. Hanggang isang gabi, habang binabaybay ko ang daan pabalik sa homestay, may narinig akong iyak ng babae. Mahina, parang tinig mula sa malayo, pero malinaw, may humihingi ng tulong. Sinundan ko ang tunog papasok sa damuhan. Paunti-unti, lumalalim ang dilim. Ilang hakbang pa, bigla na lang nawala ang iyak at napalitan ng kakaibang tunog. Pagtingin ko sa itaas ng puno, may gumagalaw. Hindi ko makita ng buo, pero sigurado akong hindi hayop yon. At saka ko nakita ang isang bagay na hindi ko makakalimutan, isang pares ng pakpak at isang katawan na wala ang kalahati. Itinago ko agad ang kamera ko at dahan-dahang umatras. Pero bago pa ako makalayo, bigla akong napalingon sa likod. May isang pares ng mata na nakatitig sa akin. Pula. Maliwanag. At hindi ito mata ng tao. Hindi ko alam kung anong nangyari pagkatapos. Basta't pagmulat ko, nasa loob na ako ng bahay, may sugat sa braso, at si Liza ang nag-aalaga sa akin. Nakita ka naming nakahandusay sa tabi ng sapa, sabi niya. Buti na lang dumaan si Mang Renato at nakita ka. Ngunit habang nagpapahinga ako, muling bumalik sa isip ko ang nakita ko sa gubat. At sa sulok ng kwarto, may nakasabit na bagong anting-anting isang hindi ko pag-aari. Ano ba talaga ang lihim ng bantog? Sino ang susunod na biktima? At gaano kalalim ang ugat ng sumpa sa baryong ito? Simula noong gabi ng insidente sa gubat, hindi na ako mapakali. Kahit pinipilit kong isipin na baka aksidente lang ang lahat, alam kong may nakita ako, at hindi lang ito basta imahe ng imahinasyon. Ang katawan na lumilipad, ang mata sa dilim, at ang malamig na hangin na tila may dalang mensahe lahat ng iyon, totoo. Lalo lang akong napaisip nang makita ko ang anting-anting sa kwarto. Walang ibang makakapasok doon kundi ako lang at si Liza. Pero kahit siya, halatang nagtataka kung saan galing yon. Kuya, baka may gustong mag-ingat ka, sabi niya habang pinapalitan ang benda sa sugat ko. Dito sa bantog, hindi lang basta dasal ang panlaban. Kailangan mo rin ng panangga. Doon niya ipinakilala sa akin ang isa pang residente, si Mang Temyong, isang manggagamot na bihasa raw sa mga sinaunang ritual at lumang paniniwala. Matandang lalaki siya, mahigit 80 na, pero matalas pa rin ang pakiramdam. Ang mga manananggal, anya, hindi sila basta sumasalakay. Pinipili nila kung sino ang mahina o kung sino ang nagdadala ng lihim. Ayon sa kanya, may 3 uri ng manananggal. May mga likas na isinumpa sa dugo, mga naipanganak mula sa lahing may kasaysayan ng karahasan at puot. Mayroon ding naging manananggal dahil sa ritual, mga taong naghanap ng kapangyarihan, at isinuko ang katauhan kapalit ng lakas. At ang ikatlo, ang pinakamapanganib ang mga napili. Hindi nila ginusto pero hinirang sila ng sinaunang puwersa. At ang masama, madalas hindi nila alam na sila na pala. Dito ako napahinto. Posible ba na hindi nila alam, tanong ko. Tumango lang si Mang Temyong. Minsan, hindi mo makikilala ang halimaw kasi masyado na silang sanay na magkunwaring tao. Habang mas lumalalim ang gabi, unti-unting dumarami ang kakaibang pangyayari. Isang gabi, kumalat ang balita na nawawala ang isang batang lalaki, si Junjun, 6 na taong gulang. Ayon sa ina nito, natutulog daw sila nang bigla na lang itong nawala mula sa kanilang higaan. Walang bakas ng sapilitang pagpasok. Wala ring tunog na narinig. Ang tanging naiwan sa kama ng bata ay isang hibla ng itim na buhok
at ilang patak ng malapot na likido na amoy asim. Buong baryo muling nabalot ng takot. Ang mga lalaki, nagbantay buong gabi, may dalang itak at posporo. Ang ilan, nagdikit ng bawang sa bintana. Pero kahit anong gawin nila, walang makitang palatandaan kung nasaan si Junjun. Naisip ko, baka may iniwang clue sa lugar kung saan siya nawala. Kaya kinaumagahan, sinamahan ako ni Liza sa bahay ng pamilya. Habang ini-inspeksyon ko ang paligid, may napansin akong kakaiba, isang markang ukit sa pader. Paikot ito, parang simbolo, at sa gitna ay may hugis mata. Hindi ito gawa ng bata. At mukhang hindi rin ito gawa ng tao. Dito nagsimula ang bagong tanong, ano kung hindi lang iisa ang manananggal? Paano kung may grupo sila? O kulto? Napakaraming posibilidad. Pero ang isang ideya ang mas nakakatakot, paano kung may kasabwat silang tao? Muling bumisita si Liza sa lumang bowl ng lola niya at may bagong nadiskubre. Isang sulat, lumana at bahagyang kupas. Galing daw ito kay Aling Lourdes, ang babaeng unang pinaghinalaang manananggal. Ang laman ng sulat, hindi isang pag-amin kundi isang babala. Hindi ako ang una. At hindi rin ako ang huli. Ang tunay na ugat ay nasa pinakapusod ng baryo. Bantayan niyo ang gabing wala ang buwan. Wala raw buwan? Hindi ito kabilugan, kundi bagong buwan. Ayon kay Mang Temyong, mas mapanganib ang panahon ng dilim kaysa sa liwanag. Kapag walang buwan, doon sila malayang lumipad, hindi natatabunan ang anyo nila. Diyan sila nagdadala ng mensahe. At kadalasan, hindi lang isa ang kinukuha. Kasabay ng paglalim ng gabi at paglapit ng bagong buwan, mas dumarami ang tensyon sa baryo. Ang mga tao, tila may kanya-kanyang takot at lihim. May ilan akong napapansin na umiiwas sa akin, parang may alam pero ayaw magsalita. Ang kapitan, bihira nang lumabas. Si Liza, mas naging tahimik. At ako, hindi ko na alam kung sino pa ang mapagkakatiwalaan ko. At isang gabi, habang naghahanda akong matulog, may kumatok sa pinto. 3 mabilis na katok. Hindi ko inaasahan ang bisita. Nang buksan ko ang pinto, si Mang Renato ang nandoon. Puno ng pawis, halatang tumakbo. Rico, kailangan mong sumama. May nakita kami. At hindi to kayang paliwanag ng kahit anong dasal. Hindi ko na siya tinanong pa. Kinuha ko agad ang flashlight at sumunod. Sa gilid ng baryo, malapit sa sapa, may nakatayo, isang puno na matagal ng patay. Sa ilalim nito, may isang bagay na nakabaon sa lupa. At habang unti-unting hinuhukay ito ng mga lalaki, lumitaw ang isang lumang kabaong. Hindi ordinaryo. May mga ukit na simbolo. At sa ibabaw nito may pangalan. Pangalan ni Liza. Hindi kami makapaniwala sa nakita namin. Nakabaon sa ilalim ng patay na puno ang isang lumang kabaong, at sa ibabaw nito, malinaw na nakaukit ang pangalang Liza Mendoza. Wala ni isa sa amin ang agad nakapagsalita. Maging si Mang Renato, na sanay na raw sa mga kakaibang insidente sa baryo, ay napaatras. Hindi to biro. Bakit may kabaong sa pangalan ng buhay na tao, bulong niya, nanginginig ang boses. Gusto kong tawagan agad si Liza, pero wala siyang signal. Wala rin siya sa bahay nila nang balikan ko. Lahat ng gamit niya ay naroon pa, pero parang hindi siya umuwi simula pa kagabi. Naramdaman ko ang matinding kaba, paano kung siya na ang sunod? O paano kung may mas malalim pa siyang kinalaman sa lahat ng to? Bumalik ako kina Mang Temyong para humingi ng tulong. Sa liwanag ng gasera, tinignan niya ang mga ukit sa kabaong. Isa-isa niya itong nilarawan gamit ang lumang aklat na nasa kanya. Ayon sa kanya, ang mga simbolong iyon ay ginagamit sa sinaunang ritual ng pagtali ng kaluluwa. Hindi ito ordinaryong libingan. Ito ay isang sumpa, isang panata.
Kapag inilagay ang pangalan ng isang buhay sa ganitong uri ng kabaong, sinisimulan ang pagbura sa pagkatao niya. Unti-unting nawawala ang alaala ng mga tao sa kanya, at sa huli, siya mismo ang tinatawag ng dilim. Nanlamig ang buo kong katawan. Pero isa lang ang ibig sabihin nito, hindi si Liza ang target. Siya ang susi. Habang hinihimay ko ang mga pangyayari, mas maraming bagay ang hindi na tumutugma. Naalala ko ang sulat ni Aling Lourdes, ang tunay na ugat ay nasa pinakapusod ng baryo. Isa sa mga lumang mapa ni Lola Feliza ang nagpapakita ng dating layout ng bantog. Sa gitna ng baryo noon ay may lumang simbahan. Ngunit matagal na itong nawasak sa lindol noong dekada 70. Ngayon, isa na lang itong damuhan, pinapaligiran ng makakapal na kahoy. Doon kami nagpunta ni Mang Renato at Mang Temyong. Pagdating namin, ramdam agad ang bigat ng lugar. Tahimik. Walang huni ng ibon. Walang ihip ng hangin. Sa gitna ng damuhan ay may luma at sirang bato, tila altar na naging abo sa panahon. At sa ilalim ng damo, may takip ng isang butas, tinabunan ng mga patay na dahon. Nang buksan namin ito, tumambad ang isang hagdang bato pababa sa lupa. Wala sa plano na babain yon agad, pero sa loob-loob ko, naroroon ang mga kasagutan. Ibinili ni Mang Temyong na magsuot kami ng anting-anting, at nagsindi siya ng insenso bago kami bumaba. Habang pababa kami, ang liwanag mula sa gasera ay tila hindi sapat para bang hayok ang dilim sa ilalim. Hanggang sa makarating kami sa isang kwartong may mga lumang krus na nakapako sa pader, at sa gitna nito, isang lumat sirang silya, tila trono. Sa paligid, may mga lumang sulat at larawan mga babaeng nawawala. Lahat may parehong tanda, pula ang mata sa litrato. Isa sa mga litratong yon, halos hindi ko nakilala agad, pero si Liza yon. Mas bata siya, mas payapa ang itsura, pero sigurado ako siya yon. Sa likod ng silya may uka sa pader. At nang ilapit ko ang gasera, nakita ko ang ukit, danhin na pili-ili bumabalik ugat. Biglang umihip ang malamig na hangin mula sa lagusan. Umilaw ang isang simbolo sa sahig, tila tinatawag kami. At saka namin narinig isang tunog ng boses. Mahina. Paungol. Rico, tinawag ko agad si Liza. Pero walang sagot. Sumunod kami sa direksyon ng boses, hanggang marating namin ang mas malalim na silid. Nandoon siya, nakahandusay, wala sa sarili, at may nakapulupot na mga ugat sa katawan niya. Parang isinusulong siya ng mismong lupa. Nilapitan ko siya at hinawakan, pero biglang umuga ang lupa. Ang paligid, nagsimulang magbago ng anyo, tila bumabalik sa sinaunang hitsura, parang naglalantad ng sinaunang lihim. At sa harapan namin, may lumitaw, isang nilalang na kalahating tao, kalahating hayop, may pakpak, at may matang tila apoy. Hindi ito ang manananggal na nakita ko dati. Mas malaki ito. Mas matanda. Mas makapangyarihan. At sa likod nito, may mga aninong sumusunod, hindi isa, kundi marami. Bakit si Liza? Sigaw ko. Ano nang kinalaman niya rito? Ngumiti ang nilalang, mabagal, malalim ang boses. Dahil siya ang anak ng kadiliman. At ngayong oras na ng pagtanggap. Hindi ko alam kung paano kami makakatakas. Si Mang Renato, hawak ang itak, pero nanginginig. Si Mang Temyong, patuloy ang dasal. Ako, wala na kundi ang sigaw ng puso ko, iligtas si Liza, anuman ang katotohanan. At sa huling sulyap ko sa kanya, bumuka ang kanyang mga mata. Pula. Maliwanag. At hindi ko alam kung siya pa ba ang kilala kong Liza. Parang huminto ang oras noong tumingin sa akin si Liza gamit ang mga matang nagliliyab sa pula. Hindi ko alam kung dapat akong umatras o yakapin siya. Isang bahagi ng loob ko ang pilit nagsasabing siya pa rin yun, ang Liza na kasama ko sa lahat ng paghahanap. Pero ang titig niya malamig. Walang emosyon. At ang paligid, nagsimulang gumalaw na parang may buhay.
Ang mga ugat sa lupa, unti-unting gumapang pataas, palapit sa amin. Mang Temyong, sigaw ko. Ano nang gagawin natin? Pero bago pa siya makasagot, may tumama sa katawan niya, isang aninong mabilis na gumalaw at tila hangin lang kung titignan. Tumilapon siya at nawalan ng malay. Si Mang Renato naman, sinubukang lapitan si Liza habang hawak ang anting-anting, pero bigla siyang napaluhod at napasigaw, para bang may boses na pumapasok sa utak niya. Napaatras siya, hawak ang ulo, habang patuloy ang pag-ikot ng mga aninong nilalang sa paligid. Nakatayo pa rin ako sa harap ni Liza. Hindi ko alam kung saan ako huhugot ng lakas, pero may bumubulong sa akin na huwag siyang iwan. Kaya nilapitan ko siya muli, kahit patila bumibigat ang hangin sa bawat hakbang. Liza, bulong ko, kung nandyan ka pa kung naririnig mo pa ako, lumaban ka. Napapikit siya, at sa loob ng isang iglap, isang malakas na pag-uga ng lupa ang naramdaman naming lahat. Napilitan ang mga nilalang na umatras, at si Liza ay napayuko, parang nahirapan sa biglang pagbabago sa paligid. 1, 2, 3 hininga at saka siya bumagsak sa akin, nawala ng malay. Inalalayan ko siya, habang pilit kong iniisip kung paano kami makakaalis. Pero habang inaalis ko ang mga ugat na nakapulupot sa katawan niya, may isang bagay akong nahawakan sa dibdib niya, isang palawit. Lumana, bilog, may ukit ng araw sa gitna. Hindi ko ito nakita dati. Nang hawakan ko ito, bigla akong dinala ng isang matinding imahinasyon, mga imahe ng matandang simbahan, mga taong nagsasagawa ng ritual, at isang batang babae sa gitna ng bilog ng apoy. Si Liza. Pero ang nakakagulat, sa tabi ng batang iyon ako. Pagbalik ko sa ulirat, hingal na hingal ako. Hindi ito panaginip. Isang alaala ito, isa palang hindi ko maalalang bahagi ng nakaraan. Noon ko naunawaan hindi lang si Liza ang may koneksyon sa lugar na to, ako rin. Mang Temyong, sigaw ko habang ginigising siya, anong totoo? Anong kinalaman ko rito? Dahan-dahang iminulat niya ang mata, at halos pabulong ang sagot niya. Hindi mo naalala pero ikaw ang anak ng albularyong unang lumaban sa kanila. Ikaw ang huling nakaligtas sa gabi ng paglusog. Ikaw ang inilihim sa mundo para hindi ka matagpuan. Nabigla ako. Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin ang revelasyong yon. Pero hindi pa doon natapos ang lahat. Habang kinakalma ko ang sarili ko, may narinig kaming pag-iyak mula sa dulo ng silid. Isang bata. Pamilyar ang tinig. Tumakbo ako papunta sa pinanggagalingan ng iyak, at doon ko nakita si John, ang batang nawalang anak ng isang residente sa baryo. Nakatali ang kamay, nanginginig sa takot. Tinakpan ko agad ang bibig niya para patahanin siya, at sinenyasan siyang huwag magsalita. Nang tinanggal ko ang tali, niyakap niya ako at bumulong, hindi lang sila halimaw may tao rin na kasabwat nila. Sinong tao, John, bulong ko. Tumuro siya sa madilim na bahagi ng silid. Yung kapitan siya ang nagdadala ng pangalan sa kabaong. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Ang kapitan mismo. Ang pinagkakatiwala ang leader ng baryo, ang tila pinakaabala sa pagtulong. Siya pala ang utak ng lahat. Nagsimulang pumasok sa isip ko ang mga pagkakataong tila may alam siya, pero nananahimik lang, ang mga piniling hindi imbestigahan, ang biglaang pagkawala ng mga ebidensya, ang paulit-ulit na pagbanggit niya na huwag na lang mangialam. Gusto ko nang sumigaw pero kinailangan ko munang iligtas si John. Binitbit ko siya habang sinisilip kung may daraan ang ligtas palabas. Si Liza, bumubungad na rin ng ulirat pero mahina pa rin. Hawak ko silang dalawa at sa bawat hakbang namin palabas ng lagusan, nararamdaman kong hindi kami ligtas. Alam kong sa paglabas namin, haharapin namin ang isa pang mas malalim na panganib, hindi na lang mula sa mga nilalang, kundi mula mismo sa tao. At habang binubuksan ko ang lagusan paakyat, isang boses ang tumawag mula sa dilim, malamig, pamilyar, mapanlinlang. Hindi pa tapos ang lahat, Rico.
Alam mong bahagi ka ng sumpa. Hindi ko na alam kung anong mas mahirap, ang paglaban sa halimaw, o ang katotohanang baka isa rin ako sa kanila. Pilit naming binuksan ang mabigat na lagusang bato habang hawak ko si Liza sa isang braso at si Junjun sa kabila. Ang bawat sandali parang kasabay ng pagpintig ng puso ko, mabilis, puno ng kaba, at walang kasiguraduhan kung may naghihintay bang kaligtasan o kamatayan sa ibabaw. Pag-akyat namin, sinalubong kami ng malamig na hangin at liwanag mula sa buwan, pero hindi pa kami ligtas. Sa likod naming madilim na lagusan, naroon pa rin ang mga anino. Hindi sila sumusuko. Wala kaming ibang pupuntahan kundi ang munisipyo kung saan naroon ang kapitan, ang taong pinaniniwalaan ng lahat, pero ngayon ay lumalabas na isa sa pinakamatinding lihim ng baryo. Humahangos kami sa daan, at sa bawat hakbang, bumibigat ang pakiramdam. Tila alam niyang parating kami. Pagkarating namin sa munisipyo, bukas ang ilaw. Nakaupo si Kapitan sa harap ng kanyang mesa, tahimik, parang inaasahan kami. Alam ko na, sabi ko sa kanya, nanininig ang boses pero puno ng galit. Ikaw ang nagbibigay ng pangalan. Ikaw ang nagsimula ng lahat. Hindi siya tumanggi. Tumayo siya at dahan-dahang lumapit sa amin. Matagal ko nang alam na babalik ka, Rico. Ikaw ang susi sa pagsara ng kasunduan. Hindi ka lang basta anak ng albularyo, ikaw ang tagapamana ng huling selyo. Napalunok ako. Si Liza, ngayon ay gising na at nakatayo, pero tahimik lang na nakatingin sa kapitan. Bigla niyang sinabi, hindi niya naalala, pero dati pa siyang bahagi ng pagsasanay. Kaya niyang isara ang lagusan, pero may kapalit. Napatingin ako sa kanya, hindi ko alam kung dapat akong matuwa na buhay siya, o matakot sa ipinapahiwatig niya. Anong kapalit, tanong ko. Ang kaluluwa ng isa sa atin, sagot niya, diretsyo ang tingin sa akin. Nagkatinginan kami ni Kapitan. Halos sabay naming napagtanto na walang iba kundi ako ang kailangan, ako ang dapat magsakripisyo. Pero bago pa ako makagalaw, biglang kinuha ni Liza ang anting-anting mula sa dibdib ko at nilagay ito sa palad niya. Hindi ko hahayaang ikaw ang mawala, Rico. Ako ang magsasara ng lagusan. Hindi pwede, sigaw ko, pero huli na. Umilaw ang anting-anting sa palad niya, at nagsimulang umikot ang hangin sa paligid. Sa isang iglap, nagdilim ang paligid, at ang mga anino, isa-isang lumabas mula sa kadiliman. Isang malakas na sigaw ang sumabog, at ang lupa ay muling yumanig. Nabagsak si Kapitan sa sahig, hawak ang dibdib niya. Wala kang karapatang, pero hindi na niya natapos. Mula sa kanyang katawan, tila may usok na lumabas, itim, makapal, at para bang kinukuha ang buhay niya. Napasigaw siya sa sakit, at pagkatapos ng ilang segundo, bumagsak siya, hindi na gumagalaw. Si Liza, ngayon ay nakatayo sa gitna ng liwanag, habang ang mga anino ay umiikot sa kanya. Ako ang anak ng kadiliman, sabi niya, habang unti-unting binubuo ang selyo ng liwanag sa paligid. Pero may karapatan akong pumili ng liwanag. Ang anting-anting ay naging apoy, umiikot sa katawan niya. Lumakas ang hangin at ang mga anino, isa-isa nang naglalaho. Ang lagusan na bumukas sa ilalim ng simbahan ay unti-unting nagsasara, nilulunod ang mga sigaw ng mga nilalang sa loob. Pagkatapos ng ilang minuto, biglang naging tahimik ang paligid. Ang hangin muling naging kalmado. Ang buwan, unti-unting lumitaw mula sa ulap. Tila bumalik na ang lahat sa normal. Pero si Liza wala na. Tumakbo ako sa gitna ng selyo, ngunit ang iniwan lang niya ay ang anting-anting. Niyakap ko ito ng mahigpit, pilit hinahanap ang kanyang presensya. Liza, bulong ko, halos hindi ko na marinig ang sarili ko. Biglang nagsalita si Junjun, hawak ang kamay ko. Babalik siya. Alam kong babalik siya. Napaluhod ako sa lupa, hinihimas ang lupa kung saan siya huling tumayo. Akala ko tapos na ang lahat. Pero habang papalayo kami sa lumang simbahan,
may isa pa akong napansin, may isa pang anting-anting na naiwan sa gilid ng altar. Hindi ito kay Liza. Mas maliit, kulay itim, at may ukit na hindi ko pa nakita. At noong hawakan ko ito, isang boses ang sumulpot sa isip ko. Hindi pa ito tapos, Rico. Ang malamig na simoy ng hangin biglang humaplos sa batok ko. Muli akong napalingon sa simbahan. Wala nang anino, pero ang katahimikan mas mabigat pa kaysa sa dati. Habang papalayo kami ni Junjun mula sa simbahan, ramdam ko pa rin ang bigat ng mga nangyari. Ang katahimikan sa paligid ay hindi na katulad ng dati, hindi na ito nakakakaba, kundi parang isang malalim na buntong hininga ng bayan matapos ang mahabang gabi ng takot. Ngunit sa kaloob-looban ko, hindi pa rin ako ganap na panatag. Hawak ko pa rin ang itim na anting-anting, malamig sa palad at tila may sarili itong tibok. Pagbalik namin sa sentro ng baryo, unti-unti nang lumalabas ang mga tao sa kanilang mga tahanan. Lahat ay nagtatanong, nag-aalala, pero wala pa ring makapagsalita ng buong katotohanan. Pinili kong huwag munang ikwento ang buong detalye, hindi pa tamang panahon. Ang mahalaga, ligtas na ang mga tao. Hindi na nila kailangang matakot sa gabi. Isinugod namin si Mang Temyong at Mang Renato sa health center. Pareho silang humina sa labanan pero buhay sila. Nang magising si Mang Renato, hinawakan niya ang kamay ko at mahina siyang ngumiti. Ipinasa mo na ang pagsubok. Pero may isa pa. Tumingin siya sa anting-anting sa palad ko. Iyan ang huling selyo. Kung sakaling muling bumalik ang dilim, ikaw na ang tagapangalaga. Hindi ako agad nakasagot. Puno pa ang isip ko ng tanong. Bakit ako? Bakit ako ang pinili ng kapalaran? Ngunit sa mga sumunod na araw, habang tinutulungan kong ibalik ang normal na takbo ng baryo, unti-unti kong naintindihan, hindi ito tungkol sa kapangyarihan. Tungkol ito sa pananagutan. Sa pagharap sa takot. Sa pagpili ng tama kahit mahirap. Isang linggo pagkatapos ng insidente, isang seremonyang ginawa sa gitna ng plaza ang isinagawa para kay Liza. Hindi alam ng karamihan ang tunay niyang naging papel, pero pinili naming kilalanin siya bilang isang bayani. Tahimik lang akong nakatayo sa gilid habang pinapalipad ng mga tao ang puting lobo bilang tanda ng pasasalamat at pamamaalam. At sa langit, tila may isang lobo na hindi agad umakyat, bumalot muna ito sa hangin, parang may mensaheng gustong ihatid, bago ito tuluyang lumipad pa itaas. Napangiti ako. Sa puso ko, alam kong naroon si Liza. Hindi siya tuluyang nawala. Muling naging tahimik ang baryo ng Bantog. Hindi na kasing dilim ng dati ang mga gabi. Naging mas bukas ang mga tao sa isa't isa. Nagkaisa sila sa pagbabantay at pag-aalaga sa kanilang lupaing minsang pinamugaran ng dilim. Bumalik na rin ang mga anak ng baryo mula sa syudad, tuluyan ng binuhay ang mga lupang iniwan. Si Junjun ngayon ay masigla at masayahin. Parang hindi na siya ang batang nakita kong nanginginig sa ilalim ng simbahan. Ngunit may mga sandali, habang nakatitig siya sa buwan, alam kong naaalala pa rin niya ang lahat. Sabi nga nila, may mga sugat na hindi agad nawawala, pero natututo tayong mabuhay kasama ito. At ako, bumalik ako sa aming lumang bahay. Inaayos ko na ngayon ang mga gamit ng aking ama, ang mga orasyon, ang mga aklat na minsan kong iniwasan. Pinag-aralan ko ang lahat. Pinipili kong yakapin ang responsibilidad na naiwan. Hindi bilang isang albularyo, kundi bilang tagapangalaga ng katotohanan, ang totoo tungkol sa mga aswang, sa mga manananggal, sa mga anino sa paligid natin na piniling huwag pansinin ng karamihan. Tuwing gabi, inuupo ko si Junjun at binibigyan siya ng kwento. Hindi para takutin siya, kundi para ipaalala, ang katapangan ay hindi kawalan ng takot. Ito ay ang pagharap sa dilim kahit nanginginig ka sa kaba. At bawat kwento ay may aral. Hindi lang para sa kanya, kundi para sa lahat ng makikinig.
Bago matulog, inilalagay ko ang itim na anting-anting sa ilalim ng unan ko. Hindi ko alam kung kailan ito muling mag-ilaw o kung kailan muling magbabalik ang banta. Pero sa ngayon, ang mahalaga, may kapayapaan na. At kung sakaling muling bumalik ang gabi, alam kong hindi ko na kailangang harapin ito ng mag-isa. Ang baryo ng bantog, dating pugad ng takot, ay isa na ngayong alaala ng tabumpay. Ngunit ang kwento nito, at ng mga nilalang sa dilim, ay mananatiling buhay. Dahil sa bawat sulok ng Pilipinas, sa bawat liblib na lugar, baka may isa na namang katahimikang binabantayan ng lihim. At sa bawat lihim, may isang kwento na kailangang masabi, isang kwento ng tapang, ng sakripisyo, at ng pag-ibig. Ito ang huling bahagi ng aming paglalakbay sa baryo ng Bantog. Hanggang sa muli sa susunod na kwentong aswang.